Isalangpay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Mga suki namong tigpaminawan sa kahanginan, kutob sa mabot ning atong pagsibya, mayong buntag kanatong tanan. Lain usab nga panid sa kabuntagon ang atong pagabuksan karon. Ug mohangyo ako kaninyo sa pag-uban kanato sa atong pagpamalandong ug sa pagbasa karong adlaw pinaagi ning atong tulumanon himaya sa Dios. Ania na kita sa ikatulong Domingo sulod sa panahon sa Kwaresma. Ug karong buntaga atong pag-aambitan ug pabalandungan ang tema karong Domingo usab kauban sa gihapon nga mupanaw kanato sa kanginan ang St. Raphael Choir nga may maghatag kanato og huni ug awit agi gabay sa atong pagpamalandong. Sa atong panaw sa kahanginan karon, atong iuban sa atong pag-ampo ang mga tawo nga mo'y kabahin o mo'y nanguna sa pagig-asdang nining sakit nga COVID-19. Ang atong mga frontliners sama sa mga nurse ug doktor ug uban pa. Ang atong mga magtutudlo nga busy kayo pag-atiman sa mga module sa estudyante taliwala niining pandemya. Of course, ang atong mga mag-uuma ug mangingisda nga adlaw ug gabi ga trabaho aron naa kitay makaon nga priskong utanon ug labas nga mga isda ug karne sa atong tagsa-tagsa katalad kanadan. Of course, ato iampo kadtong mga tawo nga kabahin sa kalinaw sa ato ang komunidad sama sa kapulisan, sa mga pulis, o sa mga sundalo, o guban pa. Ug mahangyo ako kaninyo maigsuon nga sa atong panaw karon, mag-ampo kita ug atong ibutang ang atong kaugalingon diha sa presensya sa Dios, ang atong kasing-kasing ug ang atong hunahuna. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. O Diyos, pinaagi sa gugma sa ibabalahan nga anak, gibuhat mo ang usa ka galamiton sa makaulaw nga kamatayon, aron mahimo kanamo ang kinabuhi. Hatagi kami o Ginoo sa paghimaya sa krus ni Kristo, aron malipay kami na mag-antos sa kaulawan ug pagkawalay alang sa kaayuhan sa imong anak nga si Kristo, among manluluwas o Ginoo. Nga buyog hari uban kanimo sa balaang espiritu usa ka Dios karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Let the
reading is taken from the book of Exodus. God spoke all these words. He said, I am Yahweh, your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Do not have other gods before me. Do not make yourself a carved image or any likeness of anything in heaven, or on the earth beneath, or in the waters under the earth. You shall not bow down to them or serve them. For I, Yahweh your God, I am a jealous God. For the sin of the fathers, when they rebel against me, I punish the sons, the grandsons, and the great-grandsons. But I show steadfast love until the 1,000th generation for those who love me and keep my commandments. Do not take the name of Yahweh your God in vain, for Yahweh will not leave unpunished anyone who takes his name in vain. Remember the Sabbath day and keep it holy. For 6 days you will labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath for Yahweh your God. Do not work that day, neither you, nor your son, nor your daughter, nor your servants, men or women, nor your animals, nor the stranger who is staying with you. For in 6 days Yahweh made the heavens, and the earth, and the sea, and all that is in them. But on the seventh day he rested. That is why Yahweh has blessed the Sabbath day and made it holy. Honor your father and your mother, that you may have a long life in the land that Yahweh has given you. Do not kill. Do not commit adultery. Do not steal. Do not give false witness against your neighbor. Do not covet your neighbor's house. Do not covet your neighbor's wife, or his servant, man or woman, or his ox, or his donkey, or anything that is his. The word of the Lord. Thanks be to God. Glory and praise to our God. You alone gives light to our days. Many are the blessings He brings to those who trust in His ways. We the daughters and sons of Him, who build their bodies of flame. Praise the wonders of God has done, and every heart that sings. Glory and praise to our God. You alone gives light to our days. Many are the blessings Savior to those who trust in His ways. To those who trust in His ways. The second reading is taken from the letter of Paul to the First Corinthians. The Jews ask for miracles, and the Greeks for a higher knowledge, while we proclaim a crucified Messiah. For the Jews, what a great scandal, and for the Greeks, what nonsense. But He is Christ, the power of God and the wisdom of God, for those called by God among both Jews and Greeks. In reality, the foolishness of God is wiser than humans, and the weakness of God is stronger than humans. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And also with you.
The reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord Jesus Christ. As the Passover of the Jews was at hand, Jesus went up to Jerusalem. In the temple court, he found merchants selling oxen, sheep, and doves, and money changers seated at their tables, making a whip of cords. He drove them all out of the temple court, together with the oxen and sheep. He knocked over the tables of the money changers, scattering the coins, and ordered the people selling doves, "Take all this away, and stop making a marketplace of my Father's house." His disciples recalled the words of the scripture, "Zeal of your house devours me like fire." The Jews questioned Jesus, "Where are the miraculous signs which give you the right to do this?" And Jesus said, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews then replied, "The building of this temple has already taken 46 years, and you will raise it up in 3 days? Actually, Jesus was referring to the temple of his body. Only when he had risen from the dead, his disciples remembered these words. Then believed both the scriptures and the words of Jesus had spoken. Jesus stayed in Jerusalem during the Passover festival, and many believed in his name when they saw the miraculous signs he performed. But Jesus did not trust himself to them, because he knew all of them. He had no need of evidence about anyone, for he himself knew what there was in each one. Brothers and sisters, the Gospel of our Lord. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Mga igsuon, aniya na kita sa ikatulong Domingo sa Kwaresma. Laing Domingo sa pagpangandam alang sa Semana Santa o Holy Week. Matag tawo, halos tanan man siguro aduna gayoy higayon nga dili kita makapugong sa atong emosyon o gibati. Masuko gayud kita. Ilabi na sa panahon nga ang atong katungod o prinsipyo lapason sa ubang tawo. Paakon manggani taglamok, masuko manggani ta. How much more kung ang ato ang presensya sa atong prinsipyo ang matandog. Sa atong ebanghelyo nga nadungog karong adlaw, nagisgot kini unsa kadako ang kapungot sa atong Ginoong Hesukristo sa dihang iyang nakita nga ang templo nga alampuanan gihimo namang merkado sa mga tawo. Mao nga si Kristo nagkuha og bunal og iyang giabog sa sulod sa templo ang tanang tao lakip kadtong mga hayupan sama sa karnero ug nating baka. Iyang gipangyaob ang mga tinda og nagkalain-laing baligya lakip na kadtong mga nagpabaylo og kwarta. O gilabay ang mga sinsilyo o nagkatag kini diha sa hawanan. Isog kaayo siyang namadlong sa mga nagtinda og tukmo og mga pati. Nga adto sa gawas na ninyo itinda ug ayaw yuraki ninyo ang templo nga alampuanan sa ako ang amahan. Nabatasan sa mga Hudiyo ang ilang tradisyon nga aduna gayoy mga mananap og butang nga bililhon nga ihalad ngadto sa Dios. Mao nga ang mga Hudiyo didto gatinda sulod sa templo. Adunay mga namaligya og mananap ug mangilis og kwarta. Ang kwarta sa Israel gitawag kini og shekel. Nga nagkadaghan ang mga kadugo sa pangulong pari sa templo mao po'y nangunay og pangilis og kwarta didto. Ang mga umalampuay sa sinaguga sa Dios, ilabi na ang mga kabos, kanunay nga mapahimuslan aning mga negosyante nga mapahismuslanon diha sa templo. Dinhi nato nasayran nganong inato kadako ang kalagot nga gipakita sa tuang Ginoong Hesukristo. Ang sinaguga sa Dios
nahugaw dili lang tungod sa mga tai sa mananap o mga sinsilyo nga gipamaligya, kundili tungod sa usa ka dili maayong buhat nga nagpadayon didto sa hawanan sa sinaguga ni adtong higayuna. Ang mga pari nga unta ang ilang tahas ang magdawat sa halad sa mga tawo ug manalangin in behalf kanila, nahimo namang hinuong mga mapahimuslanon, especially sa kabus ug mga maghahalad. Siguro sa atong panahon karon, inani man siguro ang sitwasyon, dili tanan nga nangalagad sa simbahan nga mga pari ang nagbuhat sa unsang ilang gibuhaton. Ang uban nang warta na lang. Mabitaw nang sa una kung naay gitawag namog vows of poverty, karon gitawag na og vows of property. Ang panghidlo o pamugaw sa templo ni Kristo nahimong simbolo sa paghinlo ni Kristo sa galamhan sa matag tawo. Nga kung atong aninawon, maugayod usab ang templo sa Espiritu Santo. Kung nasuko man gani sa Jesus atong higayuna, kini dili tungod kay sa atong iyang tawhanong kasuko, kundili kapungot nga maghambin tagkapungot tungod sa kamatayon. Dili kini kasuko nga magtunglo sa uban. Hinunua ang iyang kasuko, nagpanton kanato aron matulid nato ang atong sayop nga mga buhat, aron makita nato ang binhi sa kaluwasan nga gisaad sa Amahan. Now, mamalandong kita nining panahon na higala. Kanus aman di ay kita nakasala. Ikaw karon nga namati, kanus aka ka nakasala. Kanus aman di ay nahimong mahugaw ug barsurahan ang atong kasing-kasing. Ikaw may nasayod sa imong gibuhat. Unsa kahay nakahugaw sa imong kasing-kasing. Atong hinumduman nang napulo kasugo, giya alang kanato sa paglawig nining danlog nga kalibutan. Mabitaw ng pagbasa karon, it's all about the 10 Commandments. Diha sa maong pagbasa, makapatalinghog kita sa mga balaod nga maoy gabayan sa tawo sa iyahang Kristohanong pagtuo. During the seasons of Lent, we reflect upon the meaning of this sign for us and for our world. We might take this opportunity to consider the quality of our prayer and worship. In our prayers, we seek to deepen our relationship with the person of Christ. In our worship with the community, we gather to experience anew the passion, death, and resurrection of Jesus and its significance in our lives. Christ promised to be present with us when we gather for prayer. Tinuod man na mga igsuon kay matod pa diha sa Ebanghelyo, ningon siya nga 2 or more gathered in my name, I am in the midst. Kung ato siya ang kanunay i-apil sa atong kinabuhi, especially diha sa pamilya, himo nato ang atong pamilya nga Christocentric family. Ang atong kaugalingon, Christocentric nga pagkakita. Ang Diyos dili gayud mobiya kanato. Mga igsuon, nining panahon sa Kwarisma o nining panahon sa pandemya nga COVID, kita gihagit sa Santa Iglesia sa pagsunod sa kalagdaan sa Dios ug usab paghinlo sa atong mga kasing-kasing nga mao ang templo sa Espiritu Santo. Unang manamin kita sa atong kaugalingon karon, kung kining ato bang mga buhat nagustuhan ba kini sa Ginoo or ato na lamang kining kagustuhan sa atong kinabuhi. Amen. Salamat Diyos, sa Diyos Ama. Salamat Diyos, sa Diyos na Anak. Salamat
Ang hagit kanato sa unang pagbasa nagkanayon, remember the Sabbath day and keep it holy. For 6 days you will labor and do all your work, but the 7th day is a Sabbath for Yahweh your God. Diya sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto ningon siya, in reality, the foolishness of God is wiser than humans, and the weakness of God is stronger than humans. Ang atong salmo nagagikan sa Salmo 19, versikulo 8 nga nagkanayon, Lord, you have those words of everlasting life. Ang hagit kanato or keynote sa atong ebanghelyo karon nagkanayon, take all this away and stop making a marketplace of my Father's house. Mga kaigsunan, kining atong paglupad sa kahanginan nahimong posible pinaagi sa Society of Missionary Brothers of Our Mother of Perpetual Help. Pinaagi ni Monsignor Esteban Grenke, ang umaabot nga obispo sa Diocese of Kansas, ug usab pinaagi sa pagtugot sa 103.9 Radyo Biliran uban sa atong station manager haron makalupad kita sa kahanginan hadtong kadto mga hilit nga dapit nga dili maabot sa pisikal nga misyon, sa gihapon makadungog sila sa pulong ug ebanghelyo sa atong Ginoo. Pinaagi ning atong tulumanon, himaya sa Dios. Ang Holy Catholic Church International nagbugna nining tulumanon haron kadtong hilit nga mga dapit nga dili maabot sa pisikal nga misyon, no? Bisan di mi makaadto apan sa gihapon ang atong tingog nining pinaagi ning atong tulumanon sa radyo makaabot kita ngadto kanila. Ang atong simbahan padayon karon sa iyang vocation campaign alang ni atong individual nga willing mosulod sa bokasyon sa pagkapari o willing mo undergo og seminary formation. Aduna kitay duha ka religious order, ang Missionary Brothers of Perpetual Help o ang Franciscan Hermits of the Theotokos. Kini nga mga kongregasyon nagpili alang sa mga pari nga mga lagad diha sa misyon. Usa ko ikaw, minyo man o dili, adunay trabaho, dili ka na igong babag ka ikaw makapangalagad sa atua nga Ginoo. Makaigsunan, wala naman kitay igong panahon. Ako lang ibilin kaninyo ang fundamentals of the Christian faith nga itong mabasa diya sa Romans 14:19 nga nagkanayon. Let us then make it our aim to work for peace and strengthen one another. Yes, maigsuon, ang kalinaw nga ato ang pagadalhon ngadto sa uban, magahatag kanatog kahiusahan padulong ngadto sa Ginoo. Mga igsuon, wala naman kitay igong panahon na hagtos ng tabil sa atong tulumanon. Ako, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ngalan sa atong Arsobispo, Archbishop John Umbar, sa ato ang mga kaobispuhan sa tibuok Kapupudaan. Kini na lang ang inyong higala sa kaanginan, Bishop Agustin Siliero, atong daygon ang Dios. Salamat sa Dios. This has been Himaya sa Diyos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Diyos. This is Father Steve Granke saying, Anginu mana kaninyo. God bless you all.
erudita domicilio po o saka teacher. Ang mamahimong maestra o saka dakong garbo. Modelo ta sa mga mata sa mga kabataan. Dili lang sa mga leksyon, kundi pati na pud sa kung giunsa nato pag-atiman ng atong panglawas. Maong dapat ihimsog ta pirmi, pinaagi sa pagkaon o masustansyadong pagkaon o kanunayong pag-ehersisyo. Ginom pud kog MX3, low sodium, cholesterol o fat-free. Ang MX3, modelo pud nako aron makabaton og mahimsog na panglawas. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako si Diabetes! Sisirain ko ang iyong katawan! Ho, 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 ho! Ako si Hypertension! Parati kong papatasin ang iyong blood pressure! At ako si Heart Attack! Papadaliin ko ang buhay mo! Ako si Doc F Minerals! Pang-iwas sa inyong lahat! Pag may Doc F Minerals, parang may sariling butika na ang bahay mo! Doc F Minerals! Doc F Minerals! Doc F Minerals! Mabibili sa lahat ng mga The Big C Centers nationwide. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center sa Naval Biliran. RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Naval Biliran. The Vintage Optical Shop offers free computerized eye examination. Avail 20% discount for senior citizens, 5% promotional discount on selected signature frames, reading eyeglasses for only 75 pesos, imported fashion sunglasses from 50 pesos to 299 pesos. The Vintage Optical Shop, the wildest selection of optical signature frames and sunglasses. They make your eyeglasses while you wait. The Vintage Optical Shop, ang optical ng masa. Open from Monday till Saturday. Located at Wad Mall, Naval Biliran. Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Reynaldo Cabanela. 64 na po. Senyor Talakotuno. Pagkakaubos na aking Marcafe, papabili sa aking asawa. Maganda yung tulog sa araw-araw, malakas. Ay sa aking mga kasama dyan, tulong ng Marcafe, malakas po. Maganda ang inyong pangangatawan. Isa na ang natatanging kwentong Marcafe sa ating Marcafe official FB page, sa ating hashtag kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. They create food that make you feel alive. Food that nourishes and energizes. They reopened Dayen's Restaurant and House of Grills, now under its new management. They serve all-time favorites like gising-gising, bulalo, crispy pata, kare-kare, pork sisig, chicken inasal, and fresh fish tinola. And wait, there's more. They also serve snacks like special halo-halo, New York sandwich, baked lasagna, and many more. Make every bite count and discover the new meaning of pleasure. The reopened Dayen's Restaurant and House of Grills, located fronting Petron Gas Station along the highway Karay-Karay, Naval Biliran.